Kung ito ang makikita mo sa Pilipinas sa tuwing binabaha, ganito naman sa Japan. Noong 2014 sa Osaka, isang subway station ang binaha matapos ang malakas na ulan. Pero ang nakakagulat, napakalinis ng tubig. Kitang-kita ng mga tao ang sahig ng istasyon na para bang hindi talaga binaha. Ito ay dahil sa Advanced Flood Drainage System ng Japan, kung saan lahat ng tubig ay dumadaan sa mga filter na nagpapanatili ng kalinisan nito kahit sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang ganitong klaseng baha ay hindi takaw disgrasya, kundi naging simbolo pa ng kahusayan ng infrastruktura ng Japan pagdating sa kalinisan at safety. Pero hindi lang sa mga istasyon ng tren makikita ang kalinisan ng tubig. Sa mga lungsod tulad ng Kyoto, ang mga kanal sa gilid ng daan ay napakalinis na para kang nasa probinsya at magugulat ka dahil ang mga makukulay na koi fish ay malayang lumalangoy dito. Alam mo bang normal na ito sa Japan? Ito ay dahil sa napakahigpit nilang regulasyon sa kalinisan ng tubig at waste management systems. Ang bawat patak ng tubig na napupunta sa kanal ay na-filter at sinisiguradong ligtas at malinis. Ang Kanda River sa Tokyo ay isa sa mga halimbawa ng ganitong kalinisan. Ang mga kanal na konektado dito ay tahanan ng mga isda at madalas itong pinagmamasdan ng mga lokal at turista dahil parang mga isda sa aquarium ang makikita mo. Ang mga kanal ng Japan at ang malinis na tubig sa kanilang mga istasyon ay nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa kalinisan at pangangalaga sa kalikasan. Hindi lang ito simpleng infrastruktura, kundi isang paraan ng pamumuhay na nagpapakita na posibleng mapanatili ang kalikasan kahit nasa gitna ng abalang lungsod. Kaya kung bibisita ka sa Japan, huwag kalimutang magmasid sa mga kanal na puno ng isda at kalinisan.